Psalms 34 verse 1. Sige, bago tayo mag-start pray. Lord Father God, maraming salamat ng Diyos sa iyong pagmitihan sa bawat isa. Salamat po Panginoon sa mga pagkukunan natin ito. Salamat Lord sa mga verses na pinalala mo po sa amin. Salamat po Panginoon at muli kami nag-alipot dito Panginoon, hindi lamang po sa pag-practice o hindi Lord po sa pag-devotion sa mga makalangit at spiritual na pamumuhay. Lord, samahan po ako Panginoon as we start to lead this devotion Panginoon at ito ang Spirit na panas. Bigyan po kami ng kaunawaan sa mga bagay na dito namin naunawaan sa salita. At ikaw po Diyos ang siyang kumilos at ang salita ko po Panginoon siyang kapangyarihan at ang ipagpapala sa bawat isa. Tinataas ka po namin o Diyos, napasalamatan. Ang lahat ng ito ay pinakit namin sa iyo at ang ito salamat na po po sa mga sa mga sa mga Jesus. In Jesus' name. Ba't parang bigla ako ginawa? Datok po. Sabi nga doon nila kapag kinakabahan na tumatayo sa harapan ay ano po yun? Mas okay. Ibig sabihin mas okay din kasi nagtitipending ka sa Panginoon. Pero pag hindi ka raw kinakabahan, kabahan ka na. Kasi baka pagkilos at pagsama ng Lord sa base nila sa sarili mong karunungan. So yun po, no? Salamat sa Lord at muli ay mag-share po ako sa inyo about sa devotion. Salamat din po at pinagkatiwalaan po ako sa devotion. So may kailang po itong devotion po natin ngayon sa Psalms 34 verse 1. Sabi po ron, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. So sabi po ron, bless the Lord at all times. So kapag sinabi po at all times, ano po ibig sabihin no? Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, continually at all times. So dapat po pala, pinupuri natin ang Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. At praise should not base on our moods, feelings, or life hardship. Sometimes, magana tayong magpuri sa Panginoon kapag maayos yung sitwasyon ng buhay natin. Di ba? Diba? Minsan masarap magpuri sa Panginoon ng walang problema, walang pinagdadaanan, walang struggle, walang stress, walang anxiety. Diba? Masarap magpuri. Praise should not fluctuate. Diba? Ibig sabihin daw doon, ang pagpupuri natin sa Panginoon ay dapat hindi pabago-bago, hindi pataas, hindi pababa, parang spaghetti, taas pababa. So dapat ang pagpupuri natin sa ating Panginoon ay laging mainit. Amen? And pagpupuri sa Panginoon ay hindi lang every Sunday worship. Masarap magpuri kapag sama-sama. Pero kapag tayo na lang sa surroundings ng mga hindi mananampalataya, nasaan na yung pagpupuri natin sa ating Panginoon. Minsan tayo ako especially nung Kristiyano ako, nung kabataan ko, ay masyadong hindi ko na papakilala ang ating Panginoong Jesus. Hindi ko share yung kaligtasan na meron ako. Dahil nahihiya, minsan natatakot kang maging sentro ng biruan, di ba? Yung mga tipong gano'n. Kaya minsan yung eager natin mag-share ng Word of God ay parang nalilimitahan dahil kasi sa feelings natin, kasi sa feelings natin. Pero salamat sa Lord dahil yung mga bagay na yun ay habang tumatagal ako sa pananampalataya ay pinapaunawa sa akin ng ating Panginoon. At ayun nga, ang pagpupuri sa ating Panginoon ay hindi lamang may limitasyon. Kumbaga, ito yung lifestyle na natin, ito yung buhay na natin. As a praise and worship team, di ba? May mga instrumento tayo nakahawak, nagpapawin tayo. Diba? Ito yung kapag tayo ay puspos at wala ng spirito at tayo ay nagpupuri kahit hindi sa tuwing Sunday, ay nagre-reflect ito every Sunday sa ating buhay, sa pagpupuri natin sa ating Panginoon. Hindi po ba? Hindi kasi ang pagpupuri sa Panginoon, katulad ng sabi ko, hindi nalilimitahan at hindi nalilimitahan ng anumang sitwasyon sa buhay na meron tayo. Di ba? Yun nga yung mga circumstances, mga problems na meron tayo. So, at all times, and then bless the Lord, sabi ron.
Bless the Lord, ibig sabihin, an acknowledgement of God and sovereignty. So, acknowledgement, ibig sabihin yung pagkilala natin sa ating Panginoon. So, pinupuri natin ang Panginoon dahil for who He is. Amen. Pinupuri natin ang Panginoon dahil dakila siya. Amen. Pinupuri natin siya dahil siya lang ang may lalang ng langit at lupa. Amen. Pinupuri natin ang Panginoon sa mga kabutihan niya sa buhay natin. Amen. Yung paggising mo pa lang sa umaga, purihin mo ang Panginoon. Ay Apa. isang nagsasabi na lagi mo ginuuna ang Panginoon. Merong pagising pa lang sa umaga, mahirap pa hindi na nagigising. Tayo, nagigising tayo, malakas tayo, at yung maghapon na lumipas sa buhay natin na walang sakit at karamdaman at tayo ligtas ng makakatulog ng mahimbing, ay isang pasasalamat sa Panginoon yun. Amin po ba? Apa. Yung pumasa ka sa mga bagay na sa estudyante, sa mga exam na meron ka, di ba? Matapos mo yung for the whole year, matapos mo yung pag-aaral mo ng maayos, at makahanap ng magandang trabaho, ay isang pagpupuri sa Panginoon yun na dapat natin binabalik. Amen po ba? Apa. Amen. And His goodness, yung mga kabutihan ng Panginoon, yung sabi ko sa Kanya. His authority, yung kapangyarihan niya. Focusing on God rather than our fear and circumstances. Minsan, yung focus natin sa Panginoon, sa pagpupuri, kapag may mga sitwasyon na hindi maganda sa buhay natin, di ba parang minsan na naiiba, di ba? Naiiba yung mga bagay na yun. Kasi minsan, nakatingin tayo sa mga problema, sa mga sitwasyon sa buhay natin. Kaya nga yung pag-focus natin sa Panginoon, yung nakatuon lang tayo sa ating Panginoon Jesus, di ba? So like David, sinulat niya itong verse na to while he's facing his enemies. Instead of fear, he focused on God. So makikita naman po natin yung buhay ni David, di ba? Kung paano po siya nakatuon lagi sa Panginoon. Kaya nga po, di ba, pag mababasa niyo yung buhay ni David, every time na merong sumasagupa sa kanila ng mga kalaban, every time na may lulusubin silang bansa, di ba lagi niyang kinukonsulta sa ating Panginoon? Lord, ipagwawagi mo ba kami, lulusog ba kami, magtatagumpay ba kami, bibigay mo sa amin itong lupain na ito. Kaya naman ang buhay po talaga ni David ay isang napakagandang halimbawa sa ating mga mananampalataya. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, sabi nga po ron, di ba? At makikita rin po natin yung buhay ni David kung gaano po siya nakadepende sa ating Panginoon. Kung gaano niya po laging inuuna sa buhay niya ang ating Panginoon. Although nasa kabila ng kanyang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, pero he never stop focus on God. He never stop worshiping on God. He never stop na patuloy na magpasalamat at magdepende sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ayun. So, conclusion po ako. Worship the Lord regardless of circumstances. So, ano man ang pangyayari sa buhay natin, we never stop worship God. Amen? So, hindi ayun yung magpapahinto sa atin para sa pagpupuri natin sa ating Panginoon. Di ba napakasarap ng sa kalagitnaan ka ng bagyo ng buhay mo, pero nagagawa mo pa rin magpuri sa Panginoon. Apa. Amen? Apa. Sa kabila ng wala kang taong malapitan, sa kabila ng wala kang bakon, sa kabila ng napagalitan ka ng magulang mo, pero yung pupuri mo sa Panginoon, hindi natatapos. Di ba? Bless the Lord always. Bless the Lord at all times. And then, praise the Lord during both prosperity and adversity. So, ibig sabihin po ron, hindi lamang natin pinupuri ang Panginoon sa mga panahon ng masarap ang buhay natin, maayos ang sitwasyon natin, maayos ang lagay ng kinakatayuan ng buhay natin. Even sa mga kahirapan, dapat andun pa rin yung pagpupuri natin sa ating Panginoon. Kahirapan sa buhay, di ba? Kahirapan mag-isip, isa may mga bagay tayo na iniisip, ng mga problema na hindi natin alam kung paano susolusyonan. Pero andyan lagi ang Panginoon para sa atin. And then, for the last po, no matter what the situation we have, always bless the Lord at all times. Yun lang po. Salamat. Salamat po. Ito nga kay Kuya Jet. Wala daw silang tahimik. Okay. Salamat po. Sige po.
Pwede niyo na pong ipag-pray, Kuya Jen. Sige po, pag-close ng Spanish practice na rin po. Salamat. Sorry, anak. Sige, anak. At ano nga pala, may good news ako sa inyo. Yes! Na-extend po ako ng bakasyon. Third prayer po kasi nung kailan po yung last, sabi po kasi ni Ina, mag-extend daw ako ng bakasyon. So sabi ko kasi, kami kasi pag nag-extend kami ng bakasyon, nawawala kasi kami sa rotation. So sabi ko itatry ko, pwede naman kahit paano. So nag-email ako nung nakaraan, sabi sa akin ng office, mag-email ka ng English and then ano yung reason at kung kailan ka babalik. Kasi po usually kapag nire-reduce namin yung joining namin, minsan mawawala kami sa rotation, maghihintay kami ng 6 months, 1 year para mabalik ulit sa rotation. So praise God naman, nilagay ko rin, sabi ko, yung reason, and then sabi ko, instead of February 7 yung joining ko, pwede ko bang ma-move ng March 10. So yun, sabi ko, forward daw po sa Miami. And then, parang gabi yata, na-receive ko yung email. Ang sabi ron, sir, approve po yung extension ng application nyo. And then, check ko po yung apps namin. Kasi may mga apps kami na sa crew app namin. And then, nakalagay na rin yung flight details, yung kailan yung joining mo, and then anong barko. So, praise God naman dahil kasi same barko pa rin ako. And then, instead of March 10 yung request ko, naging March 17. Wow! So, sabi ko, kasi before na pinag-pray ko talaga. And then, sabi ko yun, thank you Lord, kasi answered prayer sa extension ng bakasyon. So, yun, salamat sa Panginoon. And then, yun lang po. Si Jure po kaya, extend po kaya si Jure. Ako pa rin si Kuya Jen. Sorry. Apo. Sige. Lord Father God, maraming salamat po Panginoon sa iyong bigyan sa bawat isa. Maraming salamat Lord sa iyong salita na patuloy yung itutulong sa aming Panginoon. Lord Father God, devotion po namin. We will bless you at all times, Panginoon. Thank you Father God sa iyong paalala. Salamat Lord sa mga reminders, Panginoon. Tunay nga po Lord, yung salita mo ay buhay at totoo, Panginoon. Kaya po Lord, patuloy mo kami turuan, Panginoon, sa mga devotion po namin. Ano man yung mga verses na nababasa po namin, Lord, ipaunawa mo po sa amin. Maging yung reflection na sa aming buhay, Panginoon. Salamat o God, at maging yung practice na laraw sa ako nito ay patuloy namin nilalapit sa iyo, Panginoon. At dinadalangin mo namin yung pagsama mo, yung pagkilos po, Panginoon. Sa awitan, O Lord, maging sa instrumento na gagamitin, patuloy. Anoint mo po, Panginoon, patuloy na maging kaaya-aya ito sa iyong harapan. Kaya po Lord, ang aming puso, Panginoon, ay patuloy namin nilalapit sa iyo. Patuloy namin tinatalaga yung mga skill, yung mga talents, Panginoon, na meron po kami. At ikaw lang po, Diyos, na mag-glorify sa talents na meron po kami, Panginoon. Kaya po Lord, pinatid namin sa ito, na may papuri, may pasasalamat, sa ilang po namin binibigay. At patuloy kang malugot, Panginoon, sa aming buhay, sa kabila, Panginoon, maraming pwedeng gawin, Panginoon, especially sa mga estudyante sa araw ng Sabado. But Lord, pinili nila ang paggamit sa iyo. Kaya po Lord, i-bless mo po ang bawat isa, sino man ang tatayo, Panginoon, sa lugar ng pulpito, ay anoint po ang kanilang buhay, kanilang puso, Panginoon, ay patuloy mo gawing tapat, patuloy mo gawing malinis, Panginoon, patuloy mo maging kaaya-aya sa iyo. Lord, Father God, tinatalaga na po namin sa iyo, Panginoon, pinabalik namin lahat ng ito, may papuri at pagsalamat sa iyo. Salamat at sa mga sa pangalan sa Jesus' name. Amen. So, kailan po ulit kayo mag-lead ng praise and worship?